Hello, kamusta kayo mga mag-aaral? Magandang umaga sa inyo. Ginoong Rainiel Pamaos, ang inyong guro sa asignaturang Filipino, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Okay, ito yung unang linggo na ating pagkikita o yung unang araw sa unang linggo na tayo'y magkikita. Okay? Ngayon nais kong kayo'y makinig ng mabuti at manood sa video ito dahil kung sakasakaling mawalan tayo ng signal ay ito lang yung tanging ninyong mapapanood para sa pagtatalakay na gagawin. Okay. Inaasahan ko na hawak-hawak ninyo ngayon ang inyong mga module na sapat para sa unang linggo at ikalawang linggo dahil magkasama naman yun. Okay. Naway nakahanda na kayong lahat. Tayo na talakayin ang unang aralin para sa linggong ito. Okay, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, ang tekstong impormatibo. Bago natin talakayin ng lubusan, alamin muna natin ang pamantayang pangnilalaman at pamantayan sa pagganap ng asignaturang ito at ang layunin para sa aralin na ito. Pamantayang pangnilalaman ay nasusuri ang iba't ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. At ang pamantayan sa pagganap naman ay inaasahang kayo ay nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga penomenang kultural at panlipunan sa bansa. Okay. So yun ang mga pamantayan sa pangnilalaman at pagganap na kailangang matamo ninyo bilang mga mag-aaral sa asignaturang ito. Kasunod na ay ang layunin para sa aralin ito. Mayroong dalawang layunin ang aralin na ito. Ang una ay natutukoy ninyo ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa at ang kasunod ay ang matukoy ninyo ang kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginamit ng iba't ibang uri ng tekstong binasa. Okay. So, kailangan ninyo itong malaman dahil para alam ninyo kung ano ang tutuhugin. Kumbaga sa isang barko, kung wala tayong timon, wala tayong patutunguhan. Okay? So, tayo dumako na sa ating pagtatalakay kung ano nga ba ang tekstong impormatibo. Okay, kung naririnig niyo narinig niyo ang salitang informatibo mula sa salitang inform sa wikang Ingles, ibig sabihin ay magbigay ng impormasyon. Okay. So ano nga ba ito? Alamin natin ang lubusan. So, tekstong impormatibo. Sa inyong mga module na hawak-hawak ngayon, bago tinalakay ang tekstong impormatibo ay may gawain muna na kailangan ninyong sagutin. Sa simulan natin, ang panuto ay maghanap ng isang kasalukuyang balitang napakinggan, napanood o nabasa, maging ito man ay lokal o pandaigdigan. Tapos, isulat ang buod ng balita at ilagay ang mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa talahanayan. Gawin ito sa ibang sagutang papel. Okay. So, ano daw ang gagawin? So, maghahanap ng isang kasalukuyang balitang napakinggan o kaya naman napanood o kaya naman nabasa. Gawing gabay na tanong itong mga katanungan na nasa loob ng graphic organizer.
Okay. Sa inyong sagotang papel ay isulat ang paksa ng balita na inyong nabasa, inyong napakinggan o kaya naman napanood. Sunod naman ay kailangan ninyong sagutin itong 5 tanong na narito. Ano ang nangyari? Sino ang mga kasangkot? Saan nangyari? Kailan nangyari? At paano nangyari? Okay. Yan ang unang gawain na kailangan ninyong sagutin bago mabasa o bago nyo basahin ang pagtatalakay sa tekstong informatibo. So inaasahan ko na kayo'y nakagawa na nito o kaya naman gagawin ninyo sa loob ng 1 linggo mo dahil sa sitwasyon natin ngayon hindi natin ito maisasagawa ng harapan. Kaya naman, so inaasahan ko na lang na ito'y gagawin ninyo sa mga oras na kayo'y libre. So, sa pagkakataong ito ay makinig na muna sa ating talakayan. Ang tekstong informatibo. Ano nga ba ang tekstong informatibo? Okay. So tayo ay meron ng paunang kaalaman kaugnay rito. Ito ay nagbibigay impormasyon. Nais nitong magbigay ng impormasyon. Ang tekstong informatibo ay kilala rin sa tawag na expository, na kung saan ay naglalayong makapagpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Ano bang ibig sabihin ng expository? Okay, mula sa salitang expose, ilantad ilantad ang katotohanan, ilabas, sabihin. Layunin nitong ilantad ang katotohanan. Kung nakatago ang katotohanan, so ilalantad. Expose, to expose. Sa tekstong informatibo ay tiyak nitong nasasagot ang mga tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Okay. Kung mapapansin ninyo sa mga nagbabalita, ang una-una nilang kukunin na impormasyon ay ang gagawin nilang gabay ay itong mga tanong na ito. Ano po ang nangyari? Kailan po iyan? Saan po naganap ang pangyayari? Sino-sino po yung kasangkot? At paano po? Ganyan. So kapag ikaw ay magtatanong o magbabalita, kinakailangan na ang mga impormasyong ibibigay mo ay masasagot ang mga tanong na ito. Nang sa ganun, ang iyong ibinabalitaan ay masasatisfy sa mga sinasabi mo. Hindi na siya makukulangan pa, hindi na siya magtatanong pa kung ano yung mga impormasyon na dapat yung malaman dahil punong-puno na ang mga sinabi mo. Okay, yun. Tekstong informatibo. Ano pa ba ang tekstong informatibo? Ito ay dapat na makatotohanan, tunay na nangyari. Ito man ay nakaraan o sa kasalukuyan. Objektibo, ibig sabihin walang halong opinyon, sariling pahayag, at walang bahid ng anumang pagiging fiksyon. Ibig sabihin, hindi siya katang-isip. At higit sa lahat, ay mapagkatitiwalaan ang impormasyon na iyong ilalahad. No? Sa panahon natin ngayon, marami nang nagkalat ng mga maling balita o maling impormasyon. Tinatawag natin ngayon nagva-viral na mga fake news mo. Kung katuwaan, meron tayong tinatawag na prank. It's just a prank or it's a prank. Mali po. Mali yun. So sa taliwas itong tekstong informatibo na kailangan mapagkatitiwalaan, makatotohanan, tunay na nangyari. Nakaraan man o ito ay sa kasalukuyan at hindi subjektibo. Because ito ay objektibo. Yun ang tekstong informatibo. Okay. Kasunod naman ay ang mga uri ng tekstong informatibo.
Okay. So, hindi lamang tayo nagsusulat ng tekstong informatibo. Halimbawa, uy, ganito ang nangyari sa aming bahay, itong mga kinakain ko, hindi. Meron tayong tinatawag na uri para mas madali nating matukoy kung ano ba itong mga impormasyon na ibinibigay mo, no? Madali nating ma-classify, ay itong impormasyon na ito ay ganito. Dito natin 'to ilalagay dahil ito yung katangian na ipinapakita. Ang impormasyon na ito ay dito naman. Okay? So sa inyong module na hawak ay mayroon lang akong ibigay na ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na uri ng tekstong informatibo. Subalit, may nakaligtaan akong isa. Okay. So, dito natin malalaman kung ano yon. Ang unang uri ng tekstong informatibo ay ang tinatawag nating sanhi at bunga. Ano ba itong sanhi at bunga? Ito yung uri ng tekstong ipinapakita ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari at kung paanong ang kinalabasan ay naging resulta ng mga naunang pangyayari. Okay. Ito yung sanhi, pagkatapos ng sanhi, at ito yung naging bunga. Okay. Halimbawa, sanhi. 75% ang kabuang dami ng isda sa buong mundo ay hinuhuli ng mas mabilis kaysa sa kakayahan nilang magparami. Ito yung sanhi. Overfishing, nangyayari ito kapag ang isda at iba pang lamang dagat ay hinuhuli ng mas mabilis kaysa kakayahan nilang manganak o magparami. Malawakang pagkasira ng mga coral reef na pinaninirahan ng mga isda at dumarami ang tao. So itong apat na ito ay ang sanhi ng pagkaubos ng yamang dagat sa Asya. Okay. Itong mga impormasyon na ito ay mula sa tekstong ang pagkaubos ng yamang dagat sa Asya. Ngayon, ano naman ang bunga ng bawat sanhi na ito? Kung ipagpapatuloy ito ay wala nang matitirang isda para kainin ng mga tao sa darating na taong 2050. Masisira ang ecosystem ng karagatan na makaaapekto sa seguridad sa pagkain ng bilyong kataong ang pangunahing pinagkukunan ng protina ay isda. Halos 25% na namumuhay sa dagat ay umaasa sa mga coral reef. Kaya kung ang mga coral reef ay nawala, ang isda ay hindi maaaring tumira at mabuhay. Mas maraming tao, mas maraming isda ang natupok. Okay. Yan ang mga bunga ng bawat sanhi na binanggit kanina. Ito yung halimbawa ng sanhi at bunga na uri ng tekstong informatibo. Ang kasunod naman ay ang paghahambing. Good day everyone. So this is Paghahambing. So, ipinapakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng anumang bagay, konsepto o pangyayari. Okay. Mula sa salitang paghahambing, may inihahambing. No? Halimbawa, ang pamagat ng teksto ay sistemang politikal ng sinaunang Asya, China bilang gitnang kaharian at ang banal na pamamahala ng mga emperador ng Japan. Okay, itong nakalagay dito ay bahagi lamang ng teksto. Okay, ang kanilang paniniwala ang pinakamataas sa anumang lahi ayon sa China. Samantala naman, naniniwala silang nagmula ang kanilang lupain sa mga Diyos na namuno sa daigdig ayon sa Japan. So, ito yung paniniwalang politikal ng Japan at China. No? Sa tekstong ito, mababasa natin ang kanilang mga paniniwala sa kaugnay sa political issues nila. Maging ang kanilang mga emperador, kung paano ang pamumuno, basta tungkol lahat sa kanilang politika.
only about Ang kasunod ay giving ang the face of the pagbibigay, viewers that are listed definition. on using soon in the application. Sa paggawa ng talaga ng Ang research. uring ito ay nagpapaliwanag ng salita, Lesson 1 is the inquiry termino o based konsepto. learning. Ang konsepto o mga salita o termino ay maaaring konkreto o kaya naman abstract. Pag sinabi nating abstract, ang ibig sabihin sa isang salita, ito hindi natin mga nahahawakan. So Diba? bakit kailangan natin Uri ng pangalang basal or abstract. Halimbawa ay pag-ibig. Hindi natin nahahawakan ang pag-ibig, hindi natin nakikita ang pag-ibig, subalit nararamdaman natin. Yan yung halimbawa ng abstract. Halimbawa, imperialismo. Ito yung uri halimbawa ng pagbibigay definisyon. Ayon sa Dictionary of Human Geography, ang imperialismo ay nangangahulugang hindi pantay na pantao at territorial na relasyon sa pagitan ng mga bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng imperyo batay sa ideya ng pagiging superior at bilang praktika ng dominasyon. May dalawang uri nito. Agresibong imperialismo na pinangalanan ni Louis Samuel Fuller na purong pananakop, pagsasamantala, pagpatay at pagtataboy sa mga hindi kanais-nais na taong orihinal na naninirahan sa lupain. Ang pangalawa naman ayon pa rin kay Louis ay progresibong imperialismo na batay sa cosmopolitang pagtingin sa sangkatauhan at nagpapalaganap ng sibilisadong pamumuhay sa mga atrasadong lipunan. Okay. So ano yung binigyan niya ng pagpapakahulugan o definition? Ang salitang imperialismo. Pagkatapos ay binigyan niya pa ng classification na ito ay may dalawang uri. Ang agresibong imperialismo at progresibong imperialismo. Okay. Saan nagmula ang kaniyang pagbibigay kahulugan? Ito'y mula sa Dictionary of Human Geography na may binigay naman o may naiambag naman si Ginoong Louis Samuel Fuller tungkol sa pagkakaiba o dalawang klase ng imperialismo ito. Okay. So ito yung halimbawa ng tekstong informatibo ng pagbibigay definisyon, ang pagbibigay kahulugan. Ang kasunod nito ay ang paglilista ng klasifikasyon. Okay. Ang uring ito ay nagsisimula sa pangkalahatang paksa tungo sa pag-iisa-isa ng tiyak na usapin kaugnay sa paksa. Okay. So parang test lang. Enumeration, bibigay ng mga halimbawa, ang uri ng tubig, anyo ng tubig. Halimbawa, okay. Ito may kaugnayan sa kasunod, sa sinundang uri. Diba? Halimbawa sa pagbibigay definisyon ng imperialismo. Dito naman ay binigyan niya o binigay ang klasifikasyon ng iba't ibang uri ng imperialismo sa iba't ibang teritoryo. Ang una ay imperialismo sa Timog Asya. Tapos may paliwanag noong ika-17 ng siglo. Hindi ko na inilagay ang buong detalye. Tapos, imperialismo ng mga Aleman, imperialismo ng mga Hapon, at imperialismo ng Amerikano. Ayan. So, ito yung mga klasifikasyon ng imperialismo sa iba't ibang teritoryo. So, inilahad, isinalaysay, o inisa-isa ang mga klasifikasyon ng uri nito. Kasunod naman na uri ng tekstong informatibo ay ang pagpapaliwanag. So, explanation. Dito ipinapaliwanag kung paano o bakit naganap ang isang pangyayari o isang bagay. Maaaring layunin nito na makita ng mambabasa mula sa mga impormasyong nagsasaad kung paano humantong ang paksa sa ganitong kalagayan. Okay, halimbawa, bakit ang building ano ang pinagmulan ng building na ito, o ano ang pinagmulan ng halamang ito, o ano ang pinagmulan ng sakit na ito.
ipinapaliwanag sa uri ng tekstong ito. Okay. Minsan, gumagamit ang uring ito ng flowchart, diagram, o mga larawan. Halimbawa ay ito. Ang buhay o cycle life ng isang halaman o ng isang puno. Mula sa buto ay itinanim at tumulak at tumubo ng kaunti at naging seedling na siya. Sa baging ito ay nakalabas na itong halaman na ito sa lupa kasi ito yung bahagi ng lupa. Tapos lumago ng kaunti hanggang sa naging puno na siya at nagkaroon ng bunga. Tapos kung mahuhulog itong bunga o kaya naman kakainin, yung buto nito ay muli na naman itatanim, uusbong, at paikuti. Ito yung mga paliwanag niya. Okay. Maaari rin ang halimbawa ay ang buhay ng insekto, ang buhay ng hayop, ang mga uri ng sakit, ano ang pinagmulan ng sakit na ito, paano natin lalabanan ang sakit na ito, ano yung mga gamot na iinumin. Doon, ipapaliwanag lahat ng malinawan ang isang pasyente o kaya naman isang mangbabasa. Kasunod nito ay paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. Sa uring ito ng tekstong informatibo ay inilalahad ang totoong pangyayari na ganap sa isang panahon o pagkakataon. Okay. So may kinalaman ito sa historical account o kaya naman halimbawa nito itong mga balita. Kung ito ay isang balita, mababasa sa bahaging ito ang pinakamahalagang impormasyon tulad ng kung sino, ano, saan, kailan at paano nangyari ang inilahad. Sinusundan ito ng iba pang detalye na sa ibang bahagi naman ng katawan at karaniwang nagtatapos sa isang konklusyon. Okay, so hindi na ako naghanap ng ibang mga halimbawa ng isang halimbawa dahil makikita na natin o malalaman mo na ninyo na ang isang tekstong ito ay uri ng paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan dahil naglalahad siya ng mga impormasyon kaugnay sa kasaysayan. Halimbawa, may narinig kang balita kahapon. Ngayon, isang halimbawa yun ng paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan. O kaya naman, inutusan ko ang iyong mag-aaral na sabihin itong mga ganito, ganyan. At naipaalam na may ginawa akong video, totoong pangyayari din. Dahil nakalipas na, so kasaysayan na siya. So, kasunod ay itong huli nating uri ng tekstong informatibo. Ang pag-uulat pang impormasyon. Okay. So, ito yung hindi ko na ilagay sa uri ng tekstong informatibo. Ano ba itong pag-uulat pang impormasyon? Ito yung nagsasaad na inilalahad ang mahalagang impormasyon patungkol sa tao, hayop, iba pang bagay na nabubuhay at di nabubuhay. Gayon din sa mga pangyayari sa paligid. Layunin nitong ilahad ang impormasyon, iulat ang impormasyon. May maaari rin itong maging halimbawa ang mga balita, pag-uulat ng impormasyon. Ganito ang impormasyon kaugnay sa COVID. Ano na ang status natin? Ano na ang ating bahagdan ng mga nagkakasakit ng kaugnay sa COVID-19? Pag-uulat ng impormasyon. Okay. Yun ang 7 uri ng
tekstong informatibo, sanhi at bunga, paghahambing, pagbibigay definisyon, paglilista ng klasifikasyon, pagpapaliwanag, paglalahad ng totoong pangyayari o kasaysayan, at pag-uulat pang impormasyon. When you do stuff, that is real. Diba kapag when you do stuff that So, tandaan nyo itong mga uri na ito dahil sa darating na mga pagsusuli ay iba yung naririnig ang ibibigay ko yung mga halimbawa at kayo naman ang gagawin niyo, tutukuyin ninyo kung anong uri also ito. it is like projects and things. Sa inyong module, nagkamali ako ng pagsulat sa gawain na sa halip na ay gawain 1 ito, ang nakalagay ay gawain 2. Okay? So, isulat nyo na lang din yan, gawain 2 kahit walang gawain 1 dahil gawain 1 naman iyan talaga, nagkamali lang. So, isulat nyo lang na gawain 2 para hindi tayo malito kung saan gawain yan sa module. Okay. Ngayon, tumungo tayo sa gabay sa pagbasa at mga elemento ng tekstong informatibo para lubusan ninyong malaman kung paano ninyo titingnan paano nyo susuriin na ang inyong binabasang teksto ay isang informatibo para malaman ninyo, matukoy ninyo ito talaga isang informatibong uri ng teksto. Meron tayong iba't ibang uri ng teksto: descriptive, informative, narrative, persuasive, argumentative. Titingnan natin sa gabay na ito, malalaman mo kung anong uri ito ng teksto. Sa una ay layunin ng may akda, pangunahing ideya, pantulong na kaisipan, hulwarang organisasyon, talasalitaan, kredibilidad ng impormasyon. Okay. Ito yung mga gabay at elemento na kailangan mong mahanap o makita sa mga tekstong binabasa mo. Okay, dito tayo sa layunin ng may akda. Layunin ng may akda. Ano ba itong hahanapin dito? Okay. Ikaw bilang isang mambabasa ay tatanungin mo ang iyong sarili kung ano ba ang layunin ng may akda sa kanyang isinulat na teksto. Sasabihin, ano kaya ang layunin niya? Bakit niya inilagay ang mga impormasyong ito? Bakit niya inilahad ang mga bagay na ito dito? Ano ang kanyang layunin? Ano ang hangarin? Malinaw ba na ipakita sa teksto ang layunin niya, makapagpaliwanag o magbigay ng impormasyon? Anong impormasyon ang nais ipaalam niya o ipaalam sa mambabasa o sa iyo? Ano ang kanyang layunin? Ano ang kanyang pakay? Kasunod naman, nang matapos niyang mailahad ang mga impormasyon, mailahad niya ang kanyang layunin, ano-ano naman iyong mga pantulong na ideya, ang pangunahing ideya na sinasabi niya. Kailangan malaman mo yun. Tungkol saan ang teksto. Ano-ano ang pangunahing ideya nito tungkol sa kanyang paksa. Ano-ano ang detalyeng sumusuporta sa pangunahing paksa, pangunahing ideya. Halimbawa, COVID-19. Yun yung pangunahing ideya niya. Ngayon, ano naman yung kasunod na o ano naman yung mga kaisipan na natutulong sa kanyang paksa o COVID-19. Yan yung pangatlong gabay o elemento iyong hahanapin, pantulong na kaisipan. May nailagay bang angkop ng mga pantulong na kaisipan o detalyeng makatutulong mabuo sa isipan ng mambabasa ang pangunahing ideyang nais niya matanim sa kanila o sa inyo. Ano ba yun? Okay. Napakahalaga yung mga pantulong na kaisipan. Kumbaga, sa isang pelikula, hindi maaaring walang supporting actors ang ating bida o kaya ng kontrabida. Hindi sila mawawala. Kailangan yun para mas maging mahusay
para mas maging mahusay, mas maging epektibo ang kanilang pelikula. Ganoon rin dito sa mga tekstong binabasa natin. Hindi sapat na mayroon lang tayong pangunahing ideya. Kinakailangan pantulong ng kaisipan. Ganoon din sa paggawa ng bahay, mayroon tayong tinatawag na scaffolding. Diba? Ito yung mga damba na ibutang pagyoon maghimo ng haligi. Ila tungtungan, ila sakasakahan, panday. Yun, pantulong ng kaisipan. Okay. Dito tayo sa hulwarang organisasyon. Ano ba itong hulwarang organisasyon na ito? Kasi, ito yung mga okay. Bigyan muna natin ng katuturan itong hulwaran. Sa ating salita, ito'y may magkasing kahulugan ito sa hulmahan. No? Ano ang inyong ginamit inyong hulmahan para mabuo ang ganitong struktura? Okay. Hulwarang organisasyon. Ibig sabihin, ano yung ginamit na uri ng tekstong informatibo? Okay? Sanhi at bunga ba? Paghahambing ba? Pagbibigay definisyon? Paglilista ng klasifikasyon? Pagpapaliwanag? Paglalahad ng totoong pangyayari? Kasaysayan? O kaya naman ay pag-uulat, pang-impormasyon? Ano yung ginamit ng may akda? Ano yung hulwarang organisasyon na kanyang ginamit sa pagbuo ng kanyang teksto? Yun. Ito yung hulwarang organisasyon. Kasunod naman ay talasalitaan. Okay. Ibig sabihin nito ay gumamit ba ng mga salita o terminolohiya na di karaniwang ginagamit sa normal o pakikipag-usap ang may akda at ginamit lamang sa mga tipikal na usapin. Kung mayroon, ano-ano ang mga ito? Naibagay ba nito ang mga kahulugan ng mga ginamit na di kilalang salita o termino? Yan. Halimbawa, okay, talagang hindi mawawala itong talasalita at salitang gagamitin sa isang tekstong informatibo dahil na ang sakop nito ay hindi lamang sa isang paksa o sa isang uri ng genre, halimbawa science o math. Pero sa math, lalong-lalo sa math, may mga termino na hindi siya common para sa mga ordinaryong tao, lalong-lalo sa science din. Kaya naman, hindi maiiwasang gumamit ng mga termino bilang isa sa mga talasalitaan sa loob ng teksto. Ngayon, kapag may mga nakita kayong salita na hindi nyo pa hindi nyo pa nakatatagpo, ay kailangan ninyong malaman kung ano yon. Paano nyo malalaman ay aalamin ninyo kung binigyan ba ng kahulugan ng may akda sa kanyang isinulat. Yun yung talasalitaan. Kung hindi naman niya nabigyan ng pagpapakahulugan, ikaw naman bilang isang mambabasa na may mapanuring pag-iisip, ang gagawin mo ay kikilalanin mo. Paano mo kikilalanin? Hahanapin mo sa diksyonaryo. Ano ba yung salitang yun? Bakit niya ginamit ito? Parang matalinghaga naman ito. Parang malalim naman ito. So, ikaw, na may mapanuring pag-iisip o critical thinking skills, ay titingnan mo, susuriin mo ang salitang iyon. Okay? Ang last one ay ang kredibilidad ng impormasyon. Okay. Kredibilidad. Ibig sabihin, kung talagang mapagkakatiwalaan ba ang mga inilahad na impormasyon sa loob ng tekstong iyong binabasa. Kredibilidad. Diba, halimbawa sa mga patimpalak,
yung mga hurado bago sila ipakilala ay binabanggit muna, may binabasa muna ang MC na background kaugnay sa kanila. Halimbawa, singing contest. Our judge number 1 is ganito, ganyan, ganyan. Nanalo siya sa Patimpalak, ay isang coach, ay vocal coach, ganyan, ganyan. So, sa pamamagitan ng paglalahad ng mga impormasyon na iyon, yung mga kalahok sa contest na iyon, Patimpalak na iyon, ay kampanting hindi magiging walang kwenta ang mga husga sa kanila dahil yung mga hurado ay talagang sanay o may kahusayan din sa ginagawa nilang patimpalak. No? May background na marunong umawit, mga vocal coach o mga may sinalihan din na katulad ng mga singing contest. No? Ito yung magiging credibility ng mga hurado. Tapos yung mga nakikinig naman o mga manonood ay magiging kampante rin sa mga husga o mga sa maaaring maging output ng patimpalak na iyon. No? Ito yung credibility. Masilan itong bahagi na ito dahil kapag yung mga impormasyon na inilagay ay hindi naman kapani-paniwala, ikaw na mambabasa ay masasabi mo sa sarili mo ikaw ay na-scam. Dahil ang mga nakalagay ay pawang hindi makatotohanan at hindi mapagkakatiwalaan. So ikaw bilang mambabasa ay kailangan mong tukuyin ang kredibilidad ng mga impormasyon na nakalagay. Okay. So yun ang gabay sa pagbasa at elemento ng tekstong informatibo. Tandaan nyo ito, layunin ng may akda, ano ang layunin, ano ang pangunahing ideya, ano-ano ang pantulong na kaisipang inilagay, ano ang ginamit na hulwarang organisasyon, ano ang mga talasalitaan na bigyan ba ng kahulugan, at ang kredibilidad ng impormasyong inilagay. Matibay ba o kaya naman mahina? Okay. Kasunod ay ang mga hanguan ng impormasyon o datos ayon kina Musura kasi itong it al ang ibig sabihin ay others, no? Noong 1999. Mayroon tayong tatlong uri na ang hanguan ng impormasyon o datos. Ang una ay hanguang primarya. Ito'y mula sa individual o otoridad. Ito'y mula sa grupo, organisasyon, mga pampublikong kasulatan o dokumento. Dito, ikaw ang mismong naghahanap. Mula individual, ikaw mismo yung humingi ng impormasyon face-to-face o kaya naman interview o survey. Dito naman, sa hanguang elektroniko ay internet sa pamamagitan ng email or telepono o cellphone. Okay. Hindi lamang sa email mo. Kapag hanguang elektroniko, lahat ng mga nakuha mo sa internet ay mapapaloob sa hanguang ito. Hanguang elektroniko. Dahil ikaw ay nagsaliksik sa internet. No? Kasunod ay hanguang sekundarya. Ito yung mga aklat tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, taunang aklat, almanak at atlas. Mga nalathalang artikulo sa journal, magazine, pahayagan at newsletter. Mga tesis, disertasyon at pag-aaral sa feasibility, nailathala man ang mga ito o hindi. Mga monograph, manual, polyeto, manuskrito at iba pa. Okay. Sa bahaging ito o sa oring ito ng hanguan, ito yung mga aklat. Okay. Meron tayong mga aklat na makikita sa internet. Okay. Paano yun, sir? Saan natin ilalagay ang hanguan iyon? Sa elektroniko ba o sa hanguang sekundarya? Okay.
Ilalagay natin yon dahil nakalagay itong aklat na ito, mga impormasyon na ito, kahit ito'y isang uri ng aklat, ilalagay natin yun dito sa hanguang elektroniko dahil doon mo naman siya nakuha. No? Kung nakuha mo ito kung ang aklat ay hindi naman nasa internet, tapos naka-hard copy, hindi siya naka-soft copy, dito natin siya ilalagay sa hanguang sekundarya. Okay. So, minsan ang ginagamit natin bilang ang teknolohiya ay mas mataas na kaysa sa dati, dito na lang tayong lahat, no? Hanguang elektroniko. Minsan na lamang tayo sa hanguang sekundarya. Minsan na lang tayong bumisita sa library, sa silid-aklatan. Minsan, nagtatanong tayo mismo dito sa mga individual o otoridad. Minsan kasi, mas mainam ito, mas epektibo na tayo mismo yung makatuklas, makarinig mula sa mga eksperto. Minsan, mas mainam ito. Pero kung gusto mo naman na mas madali, dito tayo sa hanguang elektroniko. So, ganun pa man, ito yung mga uri lamang ng hanguan ng impormasyon o datos na maaari nating pagpilian upang makakalat ng mga impormasyon. Gagamitin natin o ilalagay natin sa ating isusulat ng tekstong informatibo. Kahit hindi man tekstong informatibo, lahat ng uri ng teksto. Okay. So, yun ang pagtatalakay sa tekstong informatibo. Okay. Sandali lang, tingnan natin yung mga gawain. Papaliwanag ko lang yung mga gawain na dapat ninyong gawin. Nasaan na ba yun? Para mas maging malinaw ang inyong mga gagawin. Di ba nga, sinabi ko na isusulat ninyo sa ibang papel ang inyong mga gawain. Nang sa ganun ay ang inyong ipapasa ay yung worksheet na lang o answer sheets ng inyong mga nasagutan na mga tanong, hindi na yung kabuuang module mo. May ipapakita ko ang sample para mas maging malinaw sa inyo. Okay. So, ito'y gawain 1 ha, hindi gawain 2. Pero isulat nyo pa rin gawain 2 para hindi tayo malito. Okay. Natutukoy ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Okay. Panuto, tukuyin kung sa anong uri ng tekstong informatibo na bibilang ang binabasa ng tauhan sa bawat sitwasyon sa ibaba. Piliin ang titik ng tamang sagot mula sa kahon. Bawat bilang ay mayroong 3 puntos. Okay. Meron tayong, okay. Dito natin isusulat letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, letter F. Yan. Kasunod naman, ito yung last na gawain. Isagawa. Panuto. Umisip ng paksa na maaaring gawan ng iba-ibang uri ng impormasyon. Okay. Ibang uri ha. Okay, dito, sir, iba't ibang uri. Okay, dito pipili lang kayo ng isang uri. Okay, ito yung ang tono ng pangungusap na ito ay nasa pangkalahatan. Umisip ng paksa na maaring gawan ng iba-ibang uri ng impormasyon. Pumili lamang ng isa. Sagutin muna ang gabay na tanong bilang paghahanda sa pagsulat. Ito yung mga gabay na tanong. Ito yung mga gabay na tanong. Gabay na tanong yan. Ngayon, sumulat ng isang tekstong informatibo tungkol dito. Ito yung maaaring sanhi at bunga sa 7 iyon. Tatayahin ang iyong sariling gawang tekstong informatibo gamit ang rubric. Okay. Ito yung
magiging gabay ninyo para makakuha ng mas mataas na puntos. 50 points each. Malinaw na ilahad ang layunin ng teksto, lantad ang pangunahing ideya ng tatalakayin, himay-himay na inilahad. Okay, kayo na ang magbasa niyan. Okay. So, kailangan muna ninyong sagutan itong mga tanong na ito. Ano ang paksang iyong naiisip? Ilalagay mo muna yan dito. Parang ang bahaging ito ay summary ng inyong gagawin. Overview. Ano ba yung aasahan ko sa isinulat ninyong tekstong informatibo? So, dito ko titingnan. Ano ang paksang iyong naiisip? Ano ang layunin mo sa pagsulat nito? Ano ang suportang kaisipan ang gagamitin mo para sa pangunahing ideya? Ano ang luwarang gagamitin mo? Okay? Yan. Luwaran klasa, luwarang organisasyon. At ano ang mga impormasyong kailangan saliksikin mo at sanggunian? Ito, yung mga pangkalahatan pa lang general ng mga, nasa general pa lamang tayo dito. Hindi pa yung detalye, overview pa lang ito. Sa bahaging ito, overview class. Huwag kayong nalilito. Ito yung overview pa lang. Ito yung magiging gabay ko para tingnan kung ano yung isusulat ninyo sa gagawin ninyong tekstong informative. Okay? Yan. Kung nalilito pa rin kayo, huwag kayong mahiyang ako'y i-text o i-chat sa parehong oras ayon sa inyong schedule. Nang sa ganoon ay hindi tayo makatapak ng mga oras ng iba. Huwag kayong mag-chat ng ilang oras. Mag-chat ng tanghali. Okay na yung tanghali. Huwag kayong mag-chat ng hating gabi. No? Huwag kayong mag-chat. Please. Natutulog na ako niyan. Okay na. Nagpapahinga na. Ayan. Yun. Okay. Balik tayo rito. Yun yung mga hanguan. Wala na, dyan nagtatapos ang ating talakayan para sa magaling tekstong informatibo sa Linggo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muling pagkikita. Pinoong Pamao sa inyong guro. Paalam.